Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Darkest Minds. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang kwento sa loob ng isang cafeteria sa paaralan kung saan tila normal ang lahat. Tahimik na kumakain ang mga bata, nagtatawanan at nagkukwentuhan tulad ng isang karaniwang araw. Biglang may isang batang babae na natigilan. Nagsimulang magliwanag ang kanyang mga mata ng matingkad na asul at nang inig ng malakas ang kanyang katawan na para bang inaatake siya. Ilang segundo lang, bumagsak siya sa sahig. Agad na tumakbo ang mga guro papunta sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Patay na siya, walang nakakaintindi kung ano ang nangyari. Matapos ang investigasyon, ibinunyag ng mga siyentipiko ang isang nakakatakot na katotohanan. May isang misteryosong virus na kumakalat at mga bata lamang ang tinatamaan nito. Sinubukan ng mga doktor sa buong mundo ang lahat, ngunit walang gumaganang lunas. Unti-unting naging bangungot ang sitwasyon habang halos 70% ng mga bata sa buong mundo ang namatay dahil sa virus. Kahit ang pinakamahusay na mga doktor ay nabigo. Ang Pangulo ng Estados Unidos ay nagsalita sa bansa at inamin na pati ang kanyang sariling anak ay nahawahan. Gayunpaman, nangako siya na makakahanap ang sangkatauhan ng solusyon. Upang makontrol ang krisis, itinatag ang isang espesyal na departamento na tinatawag na CCD. Dito nalilipat ang kwento sa isang batang babae na nagngangalang Ruby. Sa kanilang bahay, ipinagdiriwang ng kanyang pamilya ang kanyang kaarawan. Nakangiti ang kanyang mga magulang, nagbibigay ng regalo, at kunwari ay maayos ang lahat. Ngunit sa loob-loob nila, labis silang natatakot dahil si Ruby ay nahawahan din ng virus. Kinagabihan, hindi makatulog si Ruby. Dahil sa takot at pag-aalala, tahimik siyang lumapit sa kanyang ina at hinawakan ang kamay nito. Biglang nagliwanag ng kulay kahel ang kanyang mga mata. Natakot si Ruby, at tumakbo pabalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan, tila normal ang lahat para kay Ruby. Ngunit nang makita siya ng kanyang ina, natigilan ito at tinanong siya kung sino siya. Hindi na siya nakilala ng kanyang mga magulang. Pilit ipinaliwanag ni Ruby na siya ang kanilang anak at ipinakita pa ang kanyang regalo sa kaarawan, ngunit naniwala ang kanyang ina na isa lamang siyang batang may sakit na pumasok sa kanilang bahay. Dahil sa takot, ipinasa ng kanyang mga magulang si Ruby sa CDC. Umiiyak at sumisigaw, pilit siyang isinakay sa isang bus. Sa loob, marami pang ibang bata ang naroon. May isang gwardya na may baril at tinatrato sila hindi bilang mga bata kundi parang mapanganib na kriminal. Sa wakas, nakarating ang bus sa isang mahigpit na binabantayang pasilidad. Habang pinapila ang mga bata at dinadala sa loob, may isang batang lalaki na nagtatanong ng marami. Brutal siyang sinaktan ng mga gwardya. Doon napagtanto ni Ruby ang isang nakakatakot na katotohanan, hindi sila narito para iligtas, kundi para kontrolin. Pagkatapos nito, dinala ang lahat ng bata para sa pagsusuri. Ipinaliwanag ng mga doktor na nagdulot ang virus ng pagbabago sa kanilang DNA. Dahil dito, nagkaroon ng kakaibang kakayahan ng mga bata. Hinati sila ng mga siyentipiko sa iba't ibang kategorya base sa kulay ng kanilang mga mata. Ang mga may berdeng mata ang itinuturing na pinakaligtas at pinakamatalino. Ang mga may asul na mata ay may kakayahang maglipat ng mga bagay gamit ang isip. Ang mga may gintong mata naman ay kayang kontrolin ang kuryente. Ang tatlong kategoryang ito ay itinuturing na ligtas. Ngunit may dalawang bihira at mapanganib na kategorya, pula at kahel. Ang mga batang kabilang dito ay itinuturing na lubhang delikado at may utos na agad silang patayin. Sa pagsusuri kay Ruby, nadiskubre ng doktor ang nakakagulat na katotohanan, kabilang siya sa kahel na kategorya. Agad lumabas sa screen ang salitang tapusin. Kalmadong naghanda ang doktor ng iniksyon upang patayin siya. Nararamdaman ni Ruby na may mali at sinubukan niyang tumakas, ngunit hinawakan siya ng doktor. Sa desperasyon, hinawakan ni Ruby ang kamay nito at sinabi na hindi siya kahel kundi berde. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang kanyang mga mata at biglang nagbago ang ekspresyon ng doktor. Tahimik nitong pinalitan ang kanyang tala mula kahel tungo sa berde. Doon nahayag ang tunay at nakakatakot na kapangyarihan ni Ruby, kaya niyang kontrolin ang isip ng tao. Matapos ang pagsusuri, pinasuot ang mga bata ng uniforme ayon sa kanilang kategorya, berde, asul, at ginto. Napansin ni Ruby na walang uniforme para sa pula at kahel. Doon niya napagtanto na ang mga katulad niya ay matagal nang pinapatay. Lumipas ang 6 na taon sa loob ng kampo. Unti-unting nakaramdam ng pag-iisa si Ruby. Ang mga gawain na madaling nagagawa ng ibang berdeng bata ay nahihirapan siya, kaya nagpapanggap siyang mahina upang hindi mapansin.
Isang araw, napansin siya ni Captain McManus at sinabi na tila hindi siya sapat na matalino para maging berde. Kinabahan si Ruby. Habang pabalik siya sa kanyang kwarto, biglang may malakas na tunog na narinig mula sa speaker, isang tunog na tanging ang mga batang may kakayahan lamang ang nakakarinig. Ilang segundo lang, nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nasa isang silid medikal siya. May isang babaeng doktor sa harap niya. Maya-maya, pumasok ang isang gwardya at sinabing kailangan na nilang umalis. Nagmamadaling nagsulat ang doktor ng isang mensahe at umalis. Nakasaad doon na nalaman na ang katotohanan tungkol kay Ruby at kung nais niyang mabuhay, kailangan niyang pumunta sa boiler room. Palihim na umalis si Ruby at pumunta sa lugar. Doon, tinulungan siya ng doktor na magtago at dinala siya sa sasakyan. Nang malapit na silang makatakas, hinarang sila ng isang gwardya. Ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan at kinontrol ang isip nito upang buksan ang gate. Matapos ang maraming taon, nakalabas din siya sa kampo at muling nakita ang malayang mundo. Ipinaliwanag ng doktor na karamihan sa mga matatanda ay wala na at maraming lungsod ang iniwanan. Gusto ni Ruby na makita ang kanyang mga magulang, ngunit binalaan siya na mapanganib iyon. Binigyan siya ng doktor ng kwintas na may GPS upang masubaybayan siya kung sakaling may mangyari. Sinabi rin niya na dadalhin siya sa isang ligtas na lugar kung saan nagtatago ang mga batang katulad niya. Hindi nagtagal, nakilala ng doktor ang isang kakampi. Nang makipagkamay si Ruby rito, nakakita siya ng isang nakakatakot na pangitain, mga batang tumatakbo at sinusubukang makatakas. Agad niyang napagtanto na may paparating na panganib. Kalaunan, habang nagpapalit ng damit si Ruby, may nakilala siyang isang batang babae. Nang makita siya nito, agad itong natakot at naglabas ng atakeng kuryente bago tumakbo at magtago sa loob ng isang van. Sinundan siya ni Ruby at nakiusap na tulungan siya. Dahil sa katapatan ng kanyang boses, pinapasok siya ng batang babae. Sa loob, nakilala niya si Liam, isang batang may asol na kakayahan, kasama ang kanyang kaibigan. Nagsinungaling si Ruby at sinabing berde siya, ngunit ipinaliwanag na may humahabol sa kanya. Nagpa siya ang dalawang lalaki na tulungan siya. Samantala, may grupong patuloy na humahabol sa kanila, at hinahanap din si Ruby ng doktor. Sa tamang oras, ginamit ni Liam ang kanyang kakayahan upang sirain ang mga sasakyang humahabol sa kanila. Dahil dito, nakatakas sila. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto sila sa isang liblib na lugar. Nagtaka ang kaibigan ni Liam kung bakit natatakot si Ruby gayong ang mga berdeng bata ay itinuturing na hindi mapanganib. Alam ni Ruby ang katotohanan, ngunit hindi niya ito maibunyag kaya nanahimik siya. Dahil sa pagkadismaya, napuno siya at sinabi na kung ayaw siyang tulungan ng mga ito, aalis na lang siya mag-isa. Mabilis siyang pinakalma ni Liam at ipinaliwanag na papunta sila sa isang espesyal na lugar, isang lihim na kampo na pinamumunuan ng isang batang may kahel na mata na kayang panatilihing ligtas ang mga batang tulad nila. Sinabi niyang kung gusto ni Ruby, maaari siyang sumama. Pagkarinig nito, agad pumayag si Ruby. Habang nasa biyahe, tinanong ni Ruby si Liam kung bakit sila tumakas mula sa kampo. Ibinunyag ni Liam ang madilim na katotohanan, ginagamit ang mga bata sa mapanganib na eksperimento. Nais silang gawing makapangyarihang hukbo ng gobyerno upang labanan ang kanilang mga kalaban, kaya sila tumakas. Samantala, nahuli ang doktor na nagklasipika kay Ruby bilang berde, at matapos ang maikling interogasyon, brutal siyang pinatay. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, aksidenteng nahawakan ni Ruby ang kamay ni Liam. Sa sandaling iyon, nakita niya ang lahat ng alaala nito, kung paano nito sinubukang iligtas ang ibang bata habang tumatakas, at kung paanong marami ang hindi niya nailigtas. Naramdaman niya ang matinding guilt at sakit sa puso ni Liam. Kinabukasan, binigyan siya ng batang may gintong mata ng pulang damit. Nang isuot niya ito, naging mas kumpiyansa at maganda ang kanyang dating. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakbay. Habang nasa daan, may narinig silang recording ng anak ng Pangulo sa radyo. Sinabi nito na kung siya ay magagamot, may pag-asa rin ang iba. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa sa grupo. Kalaunan, huminto sila sa isang abandonadong mall para maghanap ng supply, ngunit biglang sinalakay ng ibang grupo ng mga bata. Nang malapit ng magulo ang sitwasyon, ginamit ng batang may gintong mata ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang lahat. Doon nalaman na ang mga batang iyon ay may mga kakayahan din tulad nila. Kinagabihan, nagsama-sama ang lahat at nagkwentuhan. Sa unang pagkakataon, hindi nila naramdaman ang pag-iisa. Tinanong ni Liam ang lokasyon ng lihim na kampo ng batang may kahel na mata,
ngunit sinabi ng iba na ito ay napakalihim at halos imposibleng mahanap. Palihim, ginamit ni Ruby ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isip ng isang bata at makuha ang lokasyon mula sa isang nakakode na mensahe. Sa tulong ng kaibigan ni Liam, na-decode nila ito at labis ang kanilang ginhawa. Ngunit kasabay nito, nalaman ng ibang mga bata ang katotohanan, hindi berde si Ruby, kundi Kahel. Natakot siya na baka katakutin siya ng kanyang mga kaibigan, ngunit panyanitag siya ni Liam at sinabing wala siyang dapat ikatakot. Doon inamin ni Ruby na hindi niya lubos makontrol ang kanyang kapangyarihan at maaaring ikapahamak ito ng iba kung magkamali siya. Nagpatuloy sila sa paglalakbay hanggang sa bigla silang salakayin ng mga batang nakasuot ng parang militar na uniforme. Nakilala si Liam ng isa sa kanila. Sa gitna ng tensyon, ipinaliwanag ni Liam na naghahanap lamang sila ng ligtas na matitirhan. Dahil dito, dinala sila sa batang may kahel na mata na kanilang hinahanap. Pagdating nila, nabunyag ang katotohanan. Ang batang iyon ay anak pala ng Pangulo. Masaya nitong sinalubong si Ruby at ang grupo at ibinunyag ang katotohanan, nagsinungaling ang Pangulo sa buong mundo. Hindi ito gumaling, sa halip, ginamit ito sa mga eksperimento. Nang mabaigo ang mga iyon, nagsimula ang gobyerno na ikulong ang mga bata sa iba't ibang kampo. Nangako ang batang kahel na tuturuan si Ruby kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Unti-unti, natutunan ni Ruby ang paggamit nito. Isang araw, nang labis siyang nasasaktan emosyonal, lumapit ang batang kahel at sinabing tanging kapwa kahel lamang ang tunay na makakaunawa sa kanya. Habang magkahawak sila ng kamay, nakita nito ang mga alaala ni Ruby at natuklasan ang isang nakakatakot na lihim. Noong hinawakan niya ang kanyang mga magulang, hindi niya sinasadyang burahin ang alaala nila tungkol sa kanya. Dahil dito, nakalimutan siya ng sarili niyang pamilya. Namangha ang batang kahel dahil kahit siya ay wala pang ganitong kakayahan, at nais niyang matutunan ito mula kay Ruby. Ngunit si Ruby mismo ay hindi pa lubos na nakakaunawa sa kanyang kapangyarihan. Kalaunan, kinausap siya ni Liam at inakusahan siyang may itinatago. Ipinaliwanag ni Ruby na inilalayo niya ang sarili dahil natatakot siyang masaktan si Liam kung mawalan siya ng kontrol. Habang nagaganap ito, napansin ng kaibigan ni Liam na hindi naligtas ang lugar. Samantala, lihim na nakikipag-usap sa laptop ang batang kahel at inuulat ang bilang ng mga batang may kakayahan sa kampo. Nang dumating si Ruby, agad niyang isinara ang laptop. Gusto sana ni Ruby itong kunin para makontak ng kaibigan ni Liam ang pamilya nito, ngunit sinubukan siyang lokohin ng batang kahel sa isang kasunduan. Nang mapagtanto niya ito, sinuntok niya ito at tumakas. Kalaunan, napagtanto nila na hindi naligtas ang lugar at kailangan nilang tumakas. Ngunit dumating ang general kasama ang batang kahel at nabunyag ang totoo. Tapat ito sa kanyang ama at layunin nitong tipunin ang mga batang may kakayahan upang gawing hukbo. Kinontrol nito si Liam at pinahirapan siya. Doon, binitawan ni Ruby ang kanyang takot. Kinontrol niya ang isip ng komandante at pinatay ito, habang ang batang may gintong mata ay umatake gamit ang kuryente. Sa gitna ng kaguluhan, pinatakas niya ang kanyang mga kaibigan at siya ay nanatili upang harapin ang batang kahel. Kinontrol ni Ruby ang buong hukbo at pinatutok ang mga baril sa kalaban. Ngunit lumaban ang batang kahel at nabawi ang kontrol. Sinubukan pa nitong kontrolin si Ruby at alukon siyang mamuno kasama nito. Ngunit hindi sumuko si Ruby. Tinipon niya ang kanyang lakas at pinabagsak ang isang helicopter sa kalaban na siyang tumigil dito. Hindi pa doon natapos ang panganib dahil may isa pang helicopter na umatake. Sa huling sandali, iniligtas siya ng kaibigan ni Liam ngunit malubhang nasugatan. Ginamit ni Ruby ang GPS na kwintas upang tawagin ang doktor, at sila ay nailigtas. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Ruby sa isang kama. Sinabi ng doktor na gagaling ang kanyang kaibigan, ngunit gusto ni Liam na umalis at hindi siya iwan. Ibinunyag ng doktor ang tunay nilang misyon, hulihin ang Pangulo at ilantad ang katotohanan, at kailangan nila ang kapangyarihan ni Ruby. Alam ni Ruby ang panganib at ayaw niyang masaktan si Liam. Kaya sa kabila ng sakit, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang burahin ang lahat ng alaala nito tungkol sa kanya. Ibinigay niya ang bag nito at pinauwi siya. Nalilito ngunit sila masaya, umalis si Liam, habang si Ruby ay tahimik na nasaktan, alam na iyon lamang ang paraan upang maprotektahan siya. Sa huling tagpo, makikita na buhay pa ang anak ng Pangulo at naghahanda para sa digmaan kasama ang kanyang hukbo. Samantala, handa na si Ruby na harapin siya at ipaglaban ang kinabukasan ng mga batang may kakaibang kakayahan. Dito nagtatapos ang pelikula.